Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Hallelujah. So, sa panahon po ngayon, hindi ganun kaganda yung makinig ng balita. Pero tayo po, tayong lahat na member ng SCB, we are so blessed. Because yung balita na lagi natin naririnig ay salita ng Diyos. The good news of God. Hallelujah. Words of encouragement. Amen. Words how to survive this generation. Amen. Hallelujah. Sabi po ni Jonathan David, this is the year of happenings. Amen. This is the year of happenings. This is the year where God is gonna complete, is gonna accomplish His promises to you, to your family, to your generation. Amen.
your presence today, oh Jesus. Hallelujah, for giving us the joy, Panginoon, of worshiping you, oh God. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. You were always fighting for us.
individual, Panginoon, watching right now, Panginoon, will be victorious, Panginoon, in their lives, Panginoon, in their career, Panginoon, in their health, oh Jesus. Hallelujah. In their sphere of influence, oh God, they will be victorious, Jesus, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang mag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Bagaman tumataas, Panginoon, ang bilang, Panginoon, ng may COVID, Panginoon, sa panahon ngayon. But sabi mo, Panginoon, He who dwells in the shelter of Most High shall rest under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, and He is my fortress, my God in whom we trust. Hallelujah. Whom shall we fear, O God? Whom shall we fear, O Jesus? Hallelujah. Salamat, Panginoon, for this assurance, Panginoon, that you have given us, Panginoon, for the immunity, Panginoon, na aming nararanasan, for the immunity, Panginoon, na ibinibigay mo sa iyong mga anak, Panginoon. We will continually, Panginoon, to hold on to your promises, Panginoon. We continually to hold on to your words, O Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for we are victorious because of you, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. A blessed and wonderful morning, everyone. Happy Sunday po sa inyong lahat. I hope all of you are well today. We keep on moving, we keep on living, and keep on believing what God has already said, despite of what is happening in our time today, brought about by the COVID-19. As Apostle Paul said, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. We really don't know when is the exact time or day, but let us hold on to the word, completion. He will carry it on to completion. In other words, He is fully determined to complete it for us. That is why we should not be afraid, but keep on praying, pray continually or unceasingly. Give thanks in all circumstances, for the one who calls us is faithful. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa inyong kabutihan, sa inyong pong katapatan sa aming mga buhay. Bagamat ang mundo, Panginoon, ay walang katahimikan, kami po ay patuloy niyong binibigyan ng kapayapaan, binibigyan niyo po kami ng kalakasan, binibigyan niyo po kami ng pag-asa, binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas upang magpatuloy na maglingkod, upang patuloy na manalig at patuloy na maging masaya sa aming buhay sa araw-araw. Today, Lord, I pray that you will continue to give us hope, give us strength, Lord. Give us your word, Panginoon, sa umagang ito. At bayaan niyo, Panginoon, na patuloy ka naming mabigyan ng karangalan at kapurihan sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat nakikinig at nanunood, Panginoon, sa live streaming na ito. Lahat po ng bawat pamilya na kung saan ay nanunood ngayong umagang ito, I declare your protection, your blessing upon them. Ang inyo pong patuloy na pagkalinga, ang inyo pong patuloy na pagmamahal ay patuloy nyo pong iparanas sa bawat isa. Lord, we honor you today. Salamat sa araw na ito na inyong ginawa para po sa bawat isa. We praise you, we honor you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Today, by the grace of God, I will share to you a verse in the Bible that has been my source of strength because God gave it to me when I was so tired. Dumating ho sa panahon noon na ako ay pagod na and doesn't know where to get help. So, isi-share ko po ito sa inyo at ang topic mong ito is entitled, Lean On
to carry on. Our text in Matthew 11:28 to 30. Ang sabi po dito, "Come to me, all of you who are tired and have heavy loads, and I will give you rest. Accept my teachings and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest for your lives. The burden that I ask you to accept is easy. The load I give you to carry is light." This verse is usually po nababanggit palagi sa mga evangelism, sa mga crusade, kapag may mga preaching about salvation. So, pag-aralan po natin ang mga salitang ito, katulad po ng sabi ko sa inyo, ang verse mong ito ay nag-speak sa akin. At one time, sa point po ng buhay ko, na ako po ay dumating na napagod at hindi ko po alam kung saan ako hihingi ng tulong. So, bago po tayo magpatuloy sa verse na to, sa aking pagtatalakay, i-define po muna natin yung topic natin. Our topic, lean on to carry on. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang lean on? Bakit ko po ba ito ginamit? The word lean on means to derive support from someone or to rely on someone. Ibig sabihin ito po ay galing po sa salita na sinasabi nito yung kailangan mo suporta from someone. Isang somebody na kung saan ay pwede kang mag-rely on, pwede kang sumandal, pwede kang magsabi ng iyong mga problema, pwede mong i-open ang iyong sarili sa kanya. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang carry on? Ano pong ibig sabihin niyan? Ang ibig pong sabihin niyan is to continue, especially in spite of hindrance or discouragement. Or in other words, to go on. Ibig sabihin niyan, to carry on ay tayo po ay magpatuloy sa kabila ng matitinding hindrances, mga discouragement na dumadating sa buhay natin. Hindi ho dapat tayo humihinto sa ating paglilingkod, kundi tayo po ay kinakaya natin. We can carry it on. We are going forward. Tayo po ay magpapatuloy sa anumang mga adhikain na meron tayo sa ating buhay. Now, for us to understand and learn from my topic today, I have divided my points into the following. Number 1 points na atin pong pag-aaralan sa umagang ito is the important invitations of the Lord for us to carry on. The second is the encouragement He gave for us to carry on. And the third is the promise He will keep when we lean on Him. So yung pong tatlong main points na yan ay atin pong tatalakayin sa umagang ito. Now, let me start with my first main point. In this topic, number 1 point is the important invitations of the Lord for us to carry on. Ito po ay makikita natin sa ating text. Ang una pong sinabi dyan, important invitation, is the word, "Come to me." Diyan po sa verse nating binasa, sa verse 28 ng Matthew 11, ang una pong salita na nakalagay dyan is, "Come to me." At yung pong salita na yan, actually, a word that nowadays ay hindi po gasinong pinagtutuunan ng pansin. Lalo na nga po kapag maayos, mabuti, at maginhawa ang ating kalagayan, yun pong salitang "come to me", hindi po natin naiisip yan. A word na sa tingin po ng tao ay parang ordinary, and even as sa Kristiyano po, parang ordinaryong salita, parang wala lang, "come to me." But alam niyo po ba that it was an invitation for all of us, so we can have someone to rely on or to lean on. Ito pong invitation na ito ng Panginoong Hesus ay para po sa lahat. Mahirap ka man, mayaman ka man, anumang kalagayan mo sa buhay, ito po invitation ng Panginoon para sa ating lahat.
upang kung dumating man o kung tayo man ho ay nakakaranas ng mga problema, pagsubok at suliranin sa buhay, meron po tayong isang tao na pwedeng masandalan, isang persona na pwede ho nating mapagbigyan ng ating, mapagpasahan ng ating problema, masyaran. Or yun nga po, the word lean on, pwede mong masandalan sa panahon ng iyong matinding problema. And naniwala po ako na yan pong tao na yan, yung persona ho na yan, ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sad to say po, marami pong tao, in even believers ho ay nadadami dito, they come to the Lord only kapag ho naghihingalo na. May mga tao pong hindi nila naiisip ang Panginoon pagka magandang buhay nila. Pag masaya, maayos ang takbo ng buhay nila, wala silang time sa Panginoon. Hindi sila nagbibigay ng panahon, lalo na ngayong panahon na ito. Hindi mo nakikita ang mga miyembro ng face-to-face, hindi mo alam kung talagang nanonood sila. Hindi ko nga alam po sa inyo ngayon kung talagang yung iba sa inyo ay nanonood ng seryoso o yung iba sa inyo ay nakahiga pa, natutulog pa sa ngayon. But gusto ko pong sabihin sa bawat isa na napakahalaga po na maintindihan natin ang mga bagay na to. Huwag ho tayong lalapit sa Panginoon kung tayo ay naghihingalo na. We should come to the Lord every day. We should always come to Him regardless of our circumstances in life. Whether we are in good or in bad times, ang atin pong trabaho, ang atin po dapat mailagay sa isip at puso natin ay ang patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon, lalo na po ngayon sa panahong ito ng pandemya. Mga kapatid, lagi po nating sinasabi ito sa ating mga buhay. Pag tayo po ay nasa sukdulan na ng paghihirap ng buhay, doon po tayo nakakaalala sa Panginoon. Again, gusto ko po uling ipaalala sa bawat isa. Mga kapatid, tayo po ay dapat laging lumalapit sa Panginoon. Why? Because Jesus is still there. Hindi ho umaalis ang Panginoon. Even when nobody is around us, kahit wala tayong kasama, andyan ho lagi ang Panginoon. Isang tawag lang ang Diyos, andyan siya. Nakakalungkot nga po na kapag tayo ay may mga problema, may mga trouble, may burden po tayo sa ating buhay, doon po natin siya lamang na nalalapitan. So again, sabi ko nga po, in good times or in bad times, dapat tayo po ay lumalapit sa Panginoon. We come to Him because He wants us to come to Him. Come to me, sabi ng Panginoon. Hindi na po uso ngayon ang lalapit ka lang kay Lord kapag may kailangan ka. Hello? When Jesus said, "Come to me," it was a direct invitation with love and care. Yun po ay pagsasabi ng Panginoon na halika, lumapit ka sa akin, come to me. It is a direct invitation for you and me na merong pagmamahal at merong pagkalinga sa atin. In fact, he is one of my favorite verse when I was a young Christian. In 1 Peter 5:7, sabi po dito sa The Living Bible, "Let him have all your worries and cares." Let him have. Ibig sabihin, kung meron kang worries, meron kang mga kabagabagan sa buhay, sabi ng Panginoon, hayaan mong mapunta sa Kanya, hayaan mong ibigay mo sa Kanya ang lahat ng yan. Let him have your worries and cares, for He always thinking about you and watching everything that concerns you. Kasi ang sabi ho rito, lagi ho tayong nasa isip ng Panginoon. He is thinking about us. He is not just thinking, but He is watching everything that concerns to you. Kapatid, lahat ng may kinalaman sa buhay natin, ngayon, bukas, sa mga susunod na araw, God is thinking about you. He is watching everything that concerns us.
The question is, have you let Him have all your worries and cares sa buhay mo? Ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Ngayon bang oras na ito, na meron ka halimbawang problema at pagsubok, ito ba'y sinubukan mo nang ibigay sa Panginoon? O nasa sayo pa rin yan? Hinagis mo na ba ang problema mo, ibinigay mo na sa Panginoon, inabot mo ba kay Lord, Lord, ito po ang problema ko. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kailan mo huling sinabi sa Panginoon ang bagay na yan? Because it is very true in this verse. God is always thinking about us. And He is watching everything that concerns us. Come to me, sabi ng Panginoon. Why? Because He loves us. He cares for us. Number 2, accept His teaching. Anong teaching? Ano ang tatanggaping teaching? When Jesus began to teach, He teach about the coming kingdom. And to receive it, one must repent first of their sins. Yung si Jesus po ay magsimulang mangaral after na siya po ay mabaptize in the Spirit. After ng baptism niya ng water, after the Holy Spirit come upon Him, ang kanya pong preaching in Matthew 4:17 is this. Sabi dito, from the time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Bakit ho ganito ang preaching? Makinig po tayo. You will not be able to accept any teaching of Jesus unless you come to Him first with repentant heart. Ano man pong preaching, ano mang teaching na ipangangaral sa atin, kung tayo po ay may kasalanan na dinadala-dala, hindi ho tayo marunong magsisi sa ating ginagawang kasalanan, forget the word, forget the revelation na gusto mong matanggap, forget the encouragement na gusto mong tanggapin sa araw na ito. Because the kingdom of God belongs only to those who are repentant, marunong magsisi sa kanilang kasalanan. Because the kingdom of God only belongs, again, to the repentant, not to the unrepentant and legalistic, like the Pharisees during their time. And Jesus focused on preaching and teaching about the kingdom of God when He is on earth. So, tanggapin ho natin yung mga pangaral ng Panginoon, yung mga pangaral ng ating pastor, na kung saan ito po ay, ang mga pangaral po natin ngayon in apostolic, prophetic ministry, ito po ay more on the coming kingdom. It's about the kingdom of God, His righteousness. So let us focus on this. Dito po tayo mag-dwell, accept the teaching of Jesus about the kingdom of God. Now, nung siya po ay nangaral, ito po yung isa po sa pinangaral niya. Natatandaan niyo po yung Matthew chapter 5, yung the Beatitudes. Ito po yung mga pangaral niya about the kingdom. When He began to preach, kasama ho sa pinangaral niya is this. Ito po ay matatagpuan natin sa Matthew 5:1-12. Let me read this, the Beatitudes. At habang binabasa po natin to, namnamin ho natin, tignan ho natin, damahin natin, tanggapin ho natin, at ibukas natin ang ating mata sa kung anong sinasabi ng Panginoon, ng ating tenga sa kung ano ang pinapasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga. When Jesus saw the crowds of people there, so marami yung tao, He went up on a hill and sat down. His followers come and sat next to Him. Then Jesus began teaching the people. Ito po ang kanyang pinangaral when He preached this. He said, great blessings belong to those who knew they are spiritually in need.
God's kingdom belongs to Him. Ang matinding pagpapala daw ay dumarating sa mga taong uhaw. Blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness, for God's kingdom belongs to Him. Great blessings belong to those who are sad now. God will comfort them. Great blessings belong to those who are humble. They will be given the land God promised. Great blessings belong to those who want to do the right or to do right more than anything else because God will fully satisfy them. Great blessings belong to those who show mercy to others. Mercy will be given them. Pag tayo ho raw ay marunong mahabag sa tao, tayo rin ho ay kakahabagan ng Panginoon. Great blessings belong to those whose thoughts are pure. They will be with God. So, ito pong mga pinapangaral na ito ng Panginoon ay napakagandang bagay na atin pong i-meditate. These great blessings belong to those who suffer persecution for doing what is right. God's kingdom belongs to them. People will insult you and hurt you. They will lie and say all kinds of evil things about you because you follow me. But when they do that, know that great blessings belongs to you. Kung tayo po ay iniinsulto, pinipersecute ng tao, dahil sa Panginoon, huwag po tayong mag-alala. Ang sabi diyan, great blessings belongs to you. Be happy about it. Dapat maging masaya tayo. Be very glad because you have a great reward waiting for you in heaven. People did these same bad things to the prophets who lived before you. So, ito pong the Beatitudes na to, dito po nakapaloob. Halos nakapaloob po dito yung 10 utos ng Panginoon. Nandiyan po lahat. But hindi ho natin i-discuss yung bagay na yan because iba ho yung law, iba naman yung tinatalakay natin. But gusto ko pong sabihin sa inyo na kapag tayo po ay nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, sa paghahari ng Panginoon, andoon po ang patuloy na paggabay, ang patuloy na pangunguna ng Panginoon sa buhay natin. At hindi po tayo mahuhuli. Why? Kasi po, ang atin pong tinatakbo, ang atin pong nilalakaran ay kung ano po yung mga pinapangaral ng ating Panginoon nung siya po ay nandito sa lupa. So, sabi ho ni CAD, there is no greater blessings than to receive the King and to live under the rulership of His kingdom. Kung meron man pong napakagandang blessing, na hindi pwedeng mahigitan, sa mundong ito, ay yung tanggapin mo yung hari ng mga hari at mabuhay ka under sa kanyang kingdom, under His rulership sa kanyang kaharian. Ang sabi ho ng Matthew 6:33, at alam na alam po natin ang verse na to, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So yung sekreto po ng patuloy na provision at pagbibigay ng Panginoon, pagsusupply ng Panginoon sa atin, sa ating pangailangan everyday, ito po ay nakapaloob dito sa understanding about the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, seek the kingdom of God above all else. Ano pong hinahanap natin ngayon? Ano pong pinagpupuyatan natin? Ano po ang binibigyan natin ng prioridad sa buhay natin ngayon? Kapatid, 1 taon na tayo na andito sa ganitong kalagayan. Pero kung hindi pa po tayo natututo hanggang ngayon, nakakalungkot po sabihin, ayaw man po nating mangyari ito. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po pwedeng mananatili tayo sa ating kalagayan before. Pahirap ho ng pahirap ang senaryo, ang sitwasyon sa ating panahon. At naniniwala po ako na ang sinabing ito ng Panginoon sa atin
ay totoo at dapat ho nating i-apply sa buhay natin. Seek the kingdom of God first or above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So hindi ho natin po problemahin yung everything, yung atin pong mga pangangailangan, kung ang atin pong pinag-uunahan ng pansin sa buhay natin, ayan tayo ay pagharian ng Panginoon, na tayo makapamuhay ng may katuwiran sa Panginoon. Kapatid, ito yung panahon para po tayo ay maging focus Inaayos po tayo ng Panginoon, pinoporma tayo ng Panginoon ngayon. Marami po tayong pinagdadaanan sa panahong ito, pero ang purpose po nito ay para din sa ating kabutihan. It is for us to be conformed to the image of His Son. Kaya po mahalaga sa araw na ito, maintindihan po natin, tanggapin ho natin kahit ho mga matitigas na mensahe na ibinibigay ng mga pastor natin, especially sa SCB po, yung mga pangaral everyday, 5:00, napakaganda pong ulit-ulitin at makinig tayo ng mga mensahe na yan. Let us accept all these teachings na ating naririnig and apply it to our lives. Number 3, learn from Him. Matuto po tayo. Inihikayat po tayo ng Panginoon na matuto sa Kanya. In other words, acquire knowledge from Him. Bakit po sa Kanya tayo mag-acquire ng knowledge? Makinig po kayo, because any other way other than His teaching will eventually put a person into carrying heavy loads that is being mentioned here in this verse. Ano man hong bagay na hindi po nakatutok sa Panginoong Jesucristo, ito po ay magpapahirap sa atin. Ito po ay another pabigat sa atin. Ano po yan? Yung mga regulations. Alam niyo po, in the time of Jesus, yung pong mga Pharisee, sila po yung nagbibigay ng matinding burden sa mga tao. Pinapahirapan nila ang mga tao sa panong paraan. Yung mga legalistic, yung pagiging legalistic nila. It was called, meron po silang tinatawag na burdensome yoke. At yun po yung self-righteousness, legalistic, law-keeping. And it has been said ng Bible scholar that the Pharisees had added over 600 regulations sa panahon nila regarding what qualified us working in the Sabbath. So, maging doon sa araw ng Sabat, napakarami ho nilang regulasyon. At ito ho ay nagiging pabigat, heavy load sa tao. So ano pong nangyayari? Kapag po tayo ay napapalayo sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, may posibilidad po na babalik tayo sa mga legalistic o sa mga dati nating pinanggalingan. Nakakalungkot nga po ngayon. May mga Kristiyano na dahil nawala na ng church, bumalik na ho sa Katoliko. Bumalik na ho sa mga dati nilang religion noon. Hindi ko alam kung bakit. But sinasabi ko po ito sa inyo, kasi pag hindi po tayo naging aware sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, baka isang araw makita mo, isa ka na rin sa kasama nila doon sa kanilang religion. Hindi ho ako against sa religion. We are not against religion. But tandaan ho natin, ang religion ho ay hindi makakapagdala sa atin sa Panginoon. So, Jesus is saying to us, learn from me. Matuto kayo, mag-aral kayo sa akin. Acquire knowledge from me. Not from others, but from me. Kaya ho sa halip na yung mga tao po noon sa panahon nila, nung si Jesus po ay nagkatawang lupa, nag-minister,
sa halip po na masayang tao that time, sila po ay nabibigatang lubha. Kaya ho yung verse na ito ay para po doon sa mga tao na nabibigatang lubha. Pagod at nabibigatang lubha na sa kanilang pasanin. And this is an invitation for them. Not only for them, but I believe it is also an invitation for us. Come to me, accept my teachings, and learn from me. So in that context, Jesus is saying to the people, in Matthew 11:29, accept my teachings and learn from me because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest for your lives. Sabi diyan, accept my teachings and learn from me because I am gentle and humble in spirit. Ang Panginoon ho natin ay napaka-gentle at napaka-humble sa espiritu. Saan nyo ho gustong magpaturo? Sa gentle o sa harsh? Sa humble o sa mayabang? Choose. Alam niyo po ba, kapag ang isang tao ay sobrang bigat na ang daladalang problema, kailangan niya ng isang tao na mahinahon pero maingat at may kababaang loob na magtutuwid at gagabay para sa ay makapagpahinga sa kanyang mga dalang pasanin. And that is what I believe Jesus is saying to them. In effect, He was saying sa kanila, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, get away with me and you will recover your life. Halika, sumama ka sa akin and you will recover your life. So what is the key? Ano po ang key rito? Sumama tayo sa Panginoon. Let us come to Jesus. Because in coming to Him, if you go with Him, you will recover your life. Papaano po ang proseso? Again, ang proseso po, sabi ho sa Message Bible, ito po ang sinasabi. Meron nung underline words dyan, yun na lang pong babasahin ko. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Papakita ko sa inyo kung papaano magkaroon ng tunay na kapahingahan. Papaano ho magkakaroon ng tunay na kapahingahan? So, unang bagay na makikita natin, how are we going to learn from this scripture, from sa Panginoon? Sabi dito, una is walk with me or walk with Him. Lumakad tayo kasama ang Panginoon. Hindi lumakad mag-isa, kundi lumakad tayo kasama ang Panginoon. Huwag po tayong lalakad mag-isa palagi. Dapat po tayo ay lumalakad kasama ang Panginoon palagi. 1 John chapter 2 verse 6 in New King James Version says, He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked. Kung tayo daw po ay nananatili sa Panginoon, gusto nating manatili, kailangan nating lumakad kasama ang Panginoon. Again, sa panahong ito, mahirap po na wala tayong kasama. Sa panahong ito, doon po sa amin, sa bayan ng San Roque, hindi po, doon po sa amin sa Batangas, sa Nasugbu. Naka-lockdown po doon, napakahigpit nila. At bawat isang tahanan, isa lang po ang pwedeng umalis. Dito po sa atin, hindi pa ganun kahigpit. Nakakalabas pa yung iba yung mga nagpapasaway. Ano po. Pero gusto ko pong sabihin ay ganito. Sa panahon pong ito, kung tayo na lang pong mag-isa ang makalabas ng bahay natin, dapat wag ho natin kakalimutang isama ang Panginoon sa bawat lakad natin. Let us walk with Jesus every day. Let us go with Him. Ako po, bago po ako umalis lagi, kapag po ako ay susundo, maghatid sa misis ko, saan ako pupunta? Before ako umalis sa lugar namin, pag magdadrive ako, I see to it
naghingi ako ng guidance sa Panginoon. Lord, bless my trip. Ingatan mo kami. Huwag mo po kaming pababayaan. Be with us. So, mga kapatid, hindi ho mahirap na bagay ito. Pero, alam nyo, nadilimutan natin na gawin. Sa panahong ito, again, wala tayong ibang choice, kundi gawin, i-apply sa ating buhay ang mga bagay na to. Ano pa? What are we going to learn? How are we going to learn from Him? Let us walk with Him. Letter B, let us work with Him. Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. So tayo po ay created in Christ to do good works. We are His workmanship. Tayo po ay ginawa niya, tayo po ay nililok niya, hinubog niya upang tayo po ay gumawa ng mabuti. Which God prepared beforehand that we should walk in them. So kung tayo po ay ginawa para tayo po ay workmanship ni Lord, created in Christ for good works, wala po tayong ibang choice kundi to work with Him. Let us work with God. Kung ano po yung ginagawa ng Panginoon ngayon, pinapagawa sa atin ng Diyos ngayon sa panahong ito, kapatid, let us work with Him. God is bringing more souls to Him para sa Kanya. Ang Panginoon ngayon ay nagdadala ng maraming kaluluwa. I believe ang mga tao po sa panahon ngayon ay kinakausap na ng Panginoon because wala ho talagang ibang solusyon sa problemang ito na ating nararanasan kundi lahat ng tao ay magbalik loob sa Panginoon. Yung mga Kristiyanong nanlalamig ay bumalik sa Panginoon. Yung mga wala pa sa Panginoon ay bumalik at mag-repent sa Panginoon. Let us work with Him. Number 3, watch how He do it. Sabi ho ng Jesus. Or sabi ng Deuteronomy 8 verse 6, observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to Him in revering Him. And revering Him. So ito ho yun. Observe ho natin. Watch how Jesus do it. Let us observe the commands of the Lord our God. Let us walk in obedience to Him and revering Him. Lumakad po tayo ng may pagsunod sa Panginoon at merong paggalang, merong pagrespeto, merong pag-honor sa ating Panginoon. Because that is Jesus. He walked with God, the Father. He worked with God, the Father. And He is watching what God, the Father, is doing. Sabi niya, kung anong ginagawa ng Ama, yun din ang aking ginagawa. Let us walk in obedience. Let us walk in reverence to our God. Second point, what are the encouragement He gave for us to carry on? Ano yung mga encouragement na binigay niya para makapag-rely tayo, makapag-carry on tayo, makapagpatuloy tayo, so that we can move on, so that we can go on. Ano po yung encouragement niya sa atin? Mahirap ba yung burden na ibibigay niya sa atin? Mahirap ba yung ipapagawa ng Panginoon sa atin? Yes, minsan mahirap. Pero alam nyo, sabi nga, no pain, no gain. 'Di ba? Kung walang hirap, walang gain. Ano? Kung wala tayong naranasang hirap, wala hong gain. 'Di ba? Walang kita. You have to work. So, the burden, so what is the encouragement? Ano yung dalawang encouragement ng Panginoon sa atin so that we can go on, so that we can carry on? The first one is the burden that He was asking you to accept is easy. So ang Panginoon, pag nagbigay ho siya ng pasanin o inalaw niyang pasanin natin ang pasanin o isang bagay na mahirap,
sa tingin natin mahirap, pero alam ho ng Diyos, tayo bilang anak niya, hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay na tayo ay hindi natin kaya. And very clear ho sa verse dito, di ba? He was asking you to accept. The burden that he was asking you to accept is easy. Yung pasanin ho na gusto niyang ibigay sa iyo at tanggapin mo ay madali lang. Hindi po mahirap. Hindi po magbibigay ang Panginoon ng isang pasanin sa atin na hindi ho natin kayang pasanin. Kung ito man ay i-allow ng Panginoon sa atin, God will still make a way for us para makarry natin anumang pasanin na ito na dala-dala natin. Praise the Lord. Napakabuti ho ng ating Panginoon. He will not allow na tayo ho ay pagdusahin ng matagal. Meron nung nakalagay sa Bible that in a short time lang po ang panahon ng ating pagsubok sa buhay. Hindi ho forever. Ano po? Ang pagsubok po ay pansamantala lamang. Pangalawa, the load that He will give you to carry is light. So, because it is the yoke of repentance in faith by a singular commitment to follow Him. Okay? So, hindi ho tayo pahirapan ng Panginoon. In fact, kaya nga ho siya namatay sa krus ng Kalbaryo para hindi na tayo maghirap, na maging legalistic tayo. Di ba? Naggawin, sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng 10 utos. Ay mahirap po yun. Mahirap gawin ang 10 utos. At wala hong isang tao na makaka-perfect niyan. Di ba? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala hong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala hong makaka-perfect niyan. At mahirap mong sumunod sa Panginoon kung tayo po ay magpa-follow na gawin, pipilitin nating i-apply, gawin ang 10 Commandments. That is why Jesus came here on earth. He died on the cross so that simply na lang ang ating magiging pagsunod sa Kanya. So that para malugod ang Panginoon sa atin, simple na lang gagawin natin. Mag-repent ka ng kasalanan mo, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, tanggapin mo siya sa buhay mo, and that's all. Magkakaroon ka na ng relationship sa Panginoon, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi na ho tayo mahihirapan. Ganon din po sa lahat ng bagay. When we trust God, when we have faith in God, kapatid, walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan. Walang bagay na hindi natin kakayanin kung meron tayong pananalig, may genuine faith tayo sa Panginoon. Because your faith, ang pananampalataya po natin ng siyang magiging tagapagsanggalang sa lahat ng palaso ng kaaway sa buhay natin. So yun pong dalawang bagay na yan, encouragement ng Panginoon sa atin. Again, hindi ho mahirap ang pagsunod o gawin yung pasanin na binibigay ng Diyos sa atin. His burden is light. Kung meron man pong pinakamagaan, pinakamadaling gawin na pinapagawa ng Panginoon, ay yung i-carry natin yung burden na galing sa Kanya. Pero kung ang burden na dala-dala mo ngayon ay hindi galing sa Kanya, nako, magtaka ka na. Talagang mahihirapan kang i-carry yan because that burden doesn't comes from the Lord. If the burden comes from the Lord, then you will be able to carry it. Amen? And last point, what is the promise that He will keep when we lean on Him? Ano yung pangako ng Diyos sa atin na kung tayo magre-rely sa Kanya, tayo ay sasandal sa Kanya, tayo lalapit sa Kanya, ang pangako ng Panginoon sa atin ay iisa, nakalagay, He will give us rest. He will give us rest. Hindi po ito yung rest in peace, kundi ito po yung peace of mind while you are enjoying your time with Him. Paano po mangyayari yan sa buhay natin?
na maranasan natin ang peace na yan? How are we going to have rest, or peace na galing sa Panginoon? Hindi ba? Sabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart, and do not rely on your own insight or understanding. So yun pong kapahingahan na gusto nating mangyari sa buhay natin. Sa kabila ng mga naglipanang mapapangit na balita, pwede kang magpahinga sa Panginoon. Alam nyo, paano mangyayari yan? Paano mangyayari sa buhay mo yan? Ito ho, again, trust in the Lord. And rely confidently on Him with all your heart. Lean not to your own understanding. Huwag ho tayong manghawak sa ating kaunawaan, sa ating karunungan. Just trust in Him. Yun lang po. Simple lang. Trust in Him. And confidently on the Lord with all your heart. In other words, even in the insight or understanding of man, huwag po tayong magtitiwala. Exodus 33 verse 14, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. So sa presensya ho ng Panginoon, doon ho natin mararanasan ang kapahingahan ng ating spirito, ng ating katawan, ng ating kaluluwa. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Sabi ho ng Panginoon kay Moises, my presence will go with you. At sinasabi ng Panginoon sa atin, my presence will go with you too. And I will give you rest. Sabi ng Psalms 3 verse 5, I lie down in sleep, I walk again because the Lord sustains me. Si David ho, nakakatulog siya, nagigising siya ng umaga. Why? Because the Lord sustains him. Meron ho siyang kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Psalms 4 verse 8, in peace I will lie down in sleep for you alone. Lord, make me dwell in safety. In peace I will lie down and sleep for you alone, Lord. Make me dwell in safety. So ang kapahingaan nun natin, mga kapatid, ay wala ho sa ating posesyon, wala ho sa ating posisyon, wala ho sa ating bahay, kahit gaano kagandang bahay mo. Pero kung wala ang Panginoon, ang presence ng Panginoon sa buhay mo, wala ka pa rin kapahingahan. So it is the Lord that will give us peace, that will allow us to lie down and sleep ng merong kapahingahan. Psalms 23 verse 2 to 3, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for the name's sake, for His name's sakes. So sabi po ni David, He makes me lie down in green pastures. So again, ang atin pong rest ay wala po sa anumang bagay dito sa mundo. We can only have a good rest, perfect rest in the presence of God. How do we know that we rest in Him? Paano natin malalaman na tayo ay nakapagpahinga sa Kanya? It is when even we are facing uncertainties and difficulties that we can boldly say and declare His words in Psalms 27 verse 1 to 3. Lord, you are my light and my Savior, so why should I be afraid of anyone? The Lord is where my life is safe, so I will be afraid of no one. Evil people might attack me, they might try to destroy my body. Yes, my enemies might attack me and try to destroy me, but they will stumble and fall. Even if an army surrounds me, I will not be afraid. Even if people attack me in war, I will trust in the Lord. Psalms 27, 1 to 3. Now, listen to me. If you can confidently declare it to yourself today, right now, at this moment, I believe you are resting in God's presence.
Kung madideclare mo to, masasabi mo to ng maluwag, may kagalakan sa iyong sarili, na sisigaw mo, nasasabi mo, Lord, you are my light and my Savior. So why I should be afraid of anyone? Kapag ito po ay nababanggit natin ngayon, with all our heart, with all our soul, with all our spirit, then I believe you are resting in God's presence. Mga kapatid, sa umagang ito, ulitin ko ulit, we have learned so far the 3 important things in this topic. Lean on to carry on. Kumusta? Meron ka kayang masasandalan ngayon para makapagpatuloy ka? Ba? We have learned 3 important things. Number 1, the important invitations of the Lord for us to carry on. Number 1, come to Him. Number 2, accept His teachings. Number 3, learn from Him. Second point, the encouragement He gave for us to carry on. Number 1, the burden that He was asking you to accept is easy. Number 2, the load that He will give you to carry is light. And the third point, the promise He will keep when we lean on Him, He will give us rest. Kapatid, tanong, nakapagpahinga ka ba ngayon? O nakapagpahinga ka ba ngayon kahit sa maraming negatibong balita araw-araw? Nakakapagpahinga ka ba ngayon sa bahay mo? Kahit sa kabila ng maraming nangyayari sa ating paligid. If not, come to Jesus. Come to Him and make Him your wall o ang iyong pader na pwede mong masasandalan. Make Him the one kung saan pwede mong malapitan. Make Him Lord. Make Him your Master. Make Him your friend. Kung hindi mo pa siya natawag na Ama, you can call Him Father. So sa umaga pong ito, again, lean on to carry on. Wala po tayong ibang pwedeng puntahan at pwedeng masandalan para tayo makapagpatuloy sa paglalakbay natin sa mundong ito. Maliban kung tayo po ay nasa Panginoon. Kung tayo po, si Jesus ay nasa atin. Kaya po, ang akin pong panalangin sa bawat isa sa atin, ano man po ang inyong nararanasan ngayon sa buhay ninyo, patuloy lang po tayo, matatapos din po ang mga bagay na to. And remember, pag ang Diyos ho ang nagbigay ng pasanin sa atin, kayang-kaya po nating dalhin, kayang-kaya po nating i-manage, kayang-kaya po nating tanggapin, kayang-kaya po nating pagtagumpayan. Salamat po at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mensaheng ito na inyo pong binigay sa amin ngayong araw na ito. Salamat sa mga puso na bukas, mga buhay, Panginoon, na kung saan ay pinagdadalhan at pinagtataniman nitong mga salitang ito. I pray that these words na kanila pong narinig ay patuloy na magbigay ng encouragement, magbigay, Panginoon, ng comfort, magbigay, Panginoon, ng tibay ng lakas upang sa aming pagsuong, Panginoon, sa linggong ito, sa mga balakid, sa mga challenges, Panginoon, sa buhay. Mananatili po kaming tapat, mananatili kaming nakatayo, Panginoon, mananatili kaming masaya, mananatili kaming nakafocus sa inyo, Panginoon, dahil ang mga salitang ito, Panginoon, ay amin pong narinig at amin pong ia-apply sa aming buhay. I pray, Father, that you will continue to protect us, protect every family of the City of the Lord Church, our pastors, Lord, the CB pastors, at sa lahat po, Panginoon, and family, sa lahat po ng mga nakikinig, Panginoon, at sumusubaybay sa live streaming na ito, I declare your protection and blessing upon their families. Salamat po sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na maparangalan, mapapurihan sa lahat ng mga salita, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin sa araw na ito. We give you all the glory, the honor, and praise
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po. God bless us all.